Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Yung shoutout kaninang alas 8 ko in-upload ha. Iba ito. Iba itong video na to. Walang shoutout to kasi marami nagreklamo. Ang shoutout ay kaninang alas 8 ko in-upload. Anyway, so nag-call out si Sir Erwin the Kings no, sa DDS. Hindi sa political na DDS ha. Sa Dagang Dingding Syndicate. Kasi, no, ngayon, alam mo yun, sawang-sawa na rin ako sa araw-araw na kabubuhan. Katulad ng sa patuloy na pag-press sa amin ni Mandirigma na kami yung umiiwas sa tanong. Na obviously sila yon na si Tita Marbs nga umakyat na tanong ay umalis. tapos tapos kami yung pag hindi daw namin nagugustuhan yung tanong, binablock daw siya. Sabi niya. Na sinabi ko, para walang away, walang issue dyan sa pagbablock sa'yo, sa para hindi mo masabi na binablock ka, every time na tinatanong ka, or kinakausap ka, kayo ang maghamon ngayon ng live. Diba? At kami naman ang pupunta. Lahat ng controls nasa inyo na. Diba? Hindi na tawag dito. Wala na kayong masasabi na kayo ay binlock, na pag ayaw niyo ang tanong. Yun, pag nag-live talaga at magkaharap na tayo, na kayo yung host, no? Pag nag-live, wala na kaming kawala nun. Now, pag kami umalis doon, habang tinatanong nyo kami, pwede nyo na kaming kantsaw-kantsaw na duwag. Diba? Pero ang hinihiling ko lang, pagbigyan nyo din kami na magtanong sa inyo. Yun lang. Lahat ng gusto nyo tanong, sige, go! Go! Walang problema. Alam nyo naman, lahat na itatanong nyo, kayang-kaya naman sagutin. Diba? Kasi sometimes tina-turn yung table eh. Parang anong nangyari pag magtanong daw siya, binablock daw namin. Pag ayaw daw namin yung tanong, binablock daw namin. Para walang problema. O sige, kayo mag-live. Kami ang pupunta doon. Pag hindi kami sumipot, kami ang talo. Diba? Kapag kami ang umalis habang tinatanong nyo, kami ang talo. Walang problema. Anytime naman eh. Kayo siguro wala nang problema yun ha. Yung controls nasa inyo na. Anyway, isa si Sir The King sa sa sinusugod din ng DDS. Isa rin siya sa pinag-iinitan dahil kasama nga siya doon sa nag-file ng kaso, no. So ito yung pahayag niya kahapon. Magandang tanghali sa inyo lahat. Naku, Diyos ko. Ano ba ito? Alam naman natin lahat na ang kaaway ko talaga dito si Norman Mangusin. Pero may mga ilang tao kasi na gustong magpakilala siguro, gusto sumingit. Yun nga hindi ko naiintindihan eh. Si Tito Norms kasi yung main topic, no? Yung mismong kaaway din kasi si Tito Norms din. Ang problema, itong mga taong to, sumasalo ng bala para kay Tito Norms. Tapos pagka sila yung naisalang, sila yung napuruhan, bigla madidepress. Na kung tutuusin, wala naman sa sarili nyo yung pressure. Lalo na kay Tita Marbs, no? Hindi ko nga naiintindihan. Nagtatanggol ka kay Tito Norms, bawal kang tanungin tungkol kay Tito Norms. Tapos pag na-pressure ka, ikaw pa yung may ganang magalit na hindi naman dapat hindi ka rin affected eh, kasi pinag-uusapan namin ngayon kung mali si Tito Norms or mali yung ina-idol mo, hindi ka naman apektado dapat dun eh. Hindi ko naintindihan kung bakit may pangangailangan kayo na ipagtanggol yan. Na kahit kailan, wala namang pakialam sa inyo yan. Diba? Hindi naman kayo sasaluhin yan. Si Casper nga, hindi tinulungan eh. After mapahamak doon sa pinagagagawa eh. Prove
na yan eh. Ewan ko sa inyo. Siguro, feel nila, ano, na cool, di ba? Tsaka feel nila na doon papatok. Wala na supporter si Tito Norms. Dati noon. Siguro mga 2020 to 2021, pwede pag pinagtatanggol mo si Tito Norms, mamahalin ka ng mga tao, pero ngayon hindi na. Actually, sa totoo nga lang, yung topic kay Tito Norms, wala nang kwenta eh. Kahit pa sabi mong antay ka. Kasi yung pinaka malawak ang reach, hindi na nagko-content kay Tito Norms si Sir MG eh. 'Di ba? Pag hindi kinontent ni Sir MG yan, wala na siya sa sirkulasyon uli eh. 'Di ba? Kaya mapaantay ka man lalo na kung supporter ka pa. Wala nang market kay Tito Norms kung alimbawa ang hahabulin nyo revenue sa social media, mahirap na. Ako nga yung $100 ko nga na sinweldo nung nakaraan sa Facebook. 3 buwan na naipon yun eh. Wala na. Unlike nung unang kinontent ni Sir MG yan, sumweldo ako ng $200 sa Facebook. Noon. Ngayon wala na talaga. Kahit i-bash nyo pa si Norman Mangusin ngayon, wala na. Unang-una, hindi na rin nagpapakita yung idol nyo. Wala na ring worth na Hindi ko nga magigets ano ba ang problema na itong mga to. 'Di ba? Sariling interest nyo na lang ba yan, men? Lalo na ikaw, Sir Alex Pabella, kaya mo ginagawa yan. Ay, aabangan ko yung pachi-check mo si Vito Lazatin kung may kaso. Katulad na sinabi ko, si Norman Mangusin talagang kaaway ko yan. May mga tao kasi na may mga post ako na talagang medyo naghahamon, so i-call out ko sila ngayon. At kahit anong post ko kasi andito kung kilala nyo si Miko Park page na to. Itong si Miko Park page na to, may mga comment lagi sa akin ng paghamon. So, kino-call out ko lang naman siya. At, naghamon, sa akin hindi naman nagpakita eh. Ito kasi ang problem men eh. Akala na itong mga to, laro yung ganyan. Tandaan nyo, may responsibility kasi yan eh. Hindi kasi nakakapuntos yung paghahamon, tapos hindi nyo naman susulputin. 'Di ba? Katulad yung si Sir Miko, okay na yan eh. Haharap na nga kami niyan eh. Siya yung namili nung oras. Siya yung namili ng araw. Maghaharap na kami. Kinaumagaan nag-message, hindi daw matutuloy. Nagdahilan pa. Pero kalaunan, umamin din na pinigilan siya ni Sir Alex Pabella. Ayaw daw ni Sir Alex Pabella. Kita mo na? Hindi pa ba kayo nakakahalata na kung nasa totoong panig kayo, Go! Bakit kayo pipigilan? Nasa totoo kayo eh. Kayo yung api eh. Kaya lang na-realize si Sir Alex Pabella kasi yung information na dala-dala nyo kulang. Talagang masusunog kayo. Ako, partially, hindi ko rin masisi si Rogelio Santiago kasi mababaw lang kasi yung alam niya. Ang alam niya lang kasi ito ay siraan, ito ay alam mo yon, yung lagi naririnig niya kay Sir Alex Pabella, yung laging sinisiraan, laging ninanakawan ng video. Lahat nga yun, sasagutin ko na nga lahat yun eh. Ang problema hindi naman humarap. 'Di ba? 3 page yung hinanda ko kaya doon na questionnaire. Nasayang lahat. Tsaka marami akong video na hinanda doon na ipi-play. Kaya nga pumayag ako na kay Sir Earvlog Sir Earvlog ganapin kasi mabilis na internet connection ni Earvlog eh. Pag sinabi ko, Sir Earvlog, pa-play nga nitong video na to. Nakahanda na. Pakita ko sa inyo ha. Ang dami akong mga videos na ready na ipi-play yung mga yung mga unlisted dito sa visibility
Lalo na dito sa shorts. Ang dami akong unlisted na video. Ito pala, shorts. Ayan mga videos na pinagkakat-kat ko na yan. Ito, tinatanggi ni Alex Padilla na binayaran ka. Tapos meron ditong video, at least ako binayaran. Hinanda ko na lahat yan. Talagang isasampal ko talaga sa pagmumukha mo yung kontra-kontra nyo. Pasalamat ka, pinigilan ka ni Sir Alex Padilla. Hindi nyo pa ako nararanasan na makaharap sa debate. Maniwala kayo. Hindi ako nagyayabang ha. Pero may compilation ako dyan. Hindi ako dumadaldal baka akala nyo kasi ang laban ko sa debate, yung kantsawan, hindi ganun. Meron ako dapat documents na ipapakita. Ikaw, pag wala kang naipakita sa claims mo, talo ka sa akin, maniwala ka. Kaya, nako. 'Di ba? Hindi pang pipitsugin kasi ang pag ganyan laban, hindi ko sinasabing hindi ako pipitsugin ha. Pero kung ang laro nyo, yung mga kantsaw-kantsaw, mga ganyan, lalo na ikaw, Sir Alex Padilla, ba, may plano ka bang tumakbo sa politics? Hindi uubra tong style mo na to. Hindi pang politiko yung style na to. Pambata to eh. Ako kasi pagka hinamon mo, hinamon mo na ako. Siyempre, isasagot ko, walang iba kundi oo lang. Lalo na pagka connected ka kay Norman Mangusin. Pero may sinasabi siya dito na kasama ko si Master Boyong Explorer. Saan ba? Sabihin mo lang kahit sa harap ng bahay mo mismo, pupuntahan kita. Yan ang sinasabi ko. So, kinocall out ko dito si Boyong Dex. Di talaga nag-iisip no? Now, ito yung problema. Dinrag mo ngayon yung boss mo dyan. Kapag hindi niya yun pumatol yung boss mo dyan, kaya magmumukhang duwag niyan. Parang katulad nung ginawa ko kay Alex Padilla, bumanat si Sir Alex Padilla na kausap ko daw yung hacker. Kausap ko daw. Hinamon ko si Sir Alex Padilla, 100,000 pustahan tayo. Patutunayan ko sa'yo na hindi ko kinausap yan. Yung hacker na yan. Alam mo, sinabi sa akin ni Sir Alex Padilla, hindi naman tayo magkaaway. Pinaglalaroan lang kasi kayo niya. Alam mo yan, naghilot-hilot na lang si Sir Alex Padilla. Diba? Yun ang sinasabi ko kasi, sometimes, pagka dadaldal, pag-iisipan. Pag-iisipan pagka dumaldal. Sir, hindi pa uli ang lahat. Kung ikaw ay may ambisyon na tumakbo sa politics, hindi sapat nung nilakad ka lang ng mga kabarkada mong politicians eh. Kailangan may ganito ka rin, sir. Lagi ka na lang sasaluhin ng mga politicians na nakabarkada mo? Tapos nakikita ng mga kabarkada mong politicians, napaka-petty ng pakikipaglaban mo sa social media. Paano naman gaganahan yung mga tao? Actually, may time bomb ka nang nakatanim sa'yo eh. Yung sa Muslim issue mo, na kay Food Genius, anytime yun eh. Sasabog yun eh. Naniwala ka sa akin. Ngayon, okay, hindi pa yan priority ng mga Muslim. Hindi pa yan priority lahat ng tao. Pag yan ay sumabog, yung issue tungkol sa sa Muslim mo na yan, maniwala ka sa akin. Nightmare yan, men. Explorer, kung totoo ba ito sinasabi ng bata mo, nakasama ka raw nitong si Miko Park page na to, paki-inform lang ako ha, para hindi ako umalis. Pero kung gusto niyo naman surprise, ako inaano niyan eh, sa personal daw eh. Sa personal, message ko nga si Sir Boyong mamaya. at abangan ko kung ano yung isasagot niya. anytime, andito lang ako sa bahay. Wait. Sinabi ko na, Wait lang ha, baka may sagot na si Sir Boyong. Tapusin muna natin to, then checkin natin si Sir Boyong. 17, Sitio Centro, Barangay Paay Isa, Chaong, Quezon. Tanga na lang ang hindi makakapunta
sa address na yan. May post ako, andyan yung address ko, andyan yung bahay ko, andyan yung itsura ng bahay ko. Pinakita ko na lahat sa inyo, baka maligaw kayo, mga tanga pa naman din kayo. Lahat na daga, magsama-sama na kayo. Sabi ko naman sa inyo, ang kaaway ko dito si Norman Mangusip. Pero kung gusto talaga makisawsaw, edi sige. At isa pa, pinaka-importante sa lahat. Casper, ngayon lang ako hihingi ng pabor sa'yo after na nangyari sa atin. Ipakilala mo ako sa taong ito, pahingi ako ng address niyan. Yun lang pabor na yon. Simula nung huling nag-usap tayo, wala ako hiningin pabor sa'yo. O nga, Sir Casper, nagpakita ka dyan, ha? Huwag mong sirain para sa mga... Hindi, walang problema. Hindi naman isip bata si Sir Erwin eh na pagka kaaway na rin kita, 'di ba? Hindi naman ganoon eh. Hindi ganoon kakitid ang utak namin. Naiintindihan namin kung binigyan ka ng trabaho ni Sir Alex Pabella, why not? Magbabago ang buhay. Actually, natutuwa nga ako eh. At least kahit papaano, meron ka na talagang hanap buhay diyan. Kung totoo man na tuloy-tuloy na 'yan, maganda. Saludo kay Sir Alex Pabella, 'di ba? Nabigyan ka ng trabaho pero sana wag ka lang gamitin. Kasi pag dumating ang time na wala nang value yung pangalan mo, ngayon, para nakikita ko, kasi hanggat hindi magpapakita si Tito Norm sa, walang value ang pangalan mo eh. Hindi titindig ang Casper ng walang FLM. 'Di ba? Sana magpatuloy yan, I hope and pray na magpatuloy ang pagtulong sa'yo at ikaw pag-igihan mo ang trabaho mo dyan. Para makita naman ng tunay na may-ari ni Sir Alex Pabella na na karapat-dapat ka dyan. Siyempre, kahit papaano, yung tao din naman may inaasahang resulta sa'yo. Hindi yung parang tatayo-tayo ka lang dyan. Diba? Pag-igihan mo din naman. Now, nagkaayos na kayong dalawa ni The Kings, no? Huwag mo nang sirain. Huwag ka nang palasa ng isip. Kasi wala nang second chance, men. 'Di ba? Pero ikaw, choice mo pa rin yan, kung papabuyo ka pa rin dyan na asar-asarin ito, si Sir Erwin, bahala ka pa rin. Pero kapag binurn mo pa yung bridge na yan, pag ikaw ay iniwan uli, nako. Yun lang ang gusto ko. Kasi alam ko naman kilala mo yan. Kasi nakadikit ka kay Boyong. Ngayon, Casper ha, naulit ko. Ngayon lang ako hihingi ng pabor sa'yo. Ibigay mo sa akin ang address ng tao na yan dahil alam kong kilala mo. So, see you guys. Abang-abang na lang tayo. Pasensya na kayo at bigla ako gawa ng video na ganito. Gusto ko lang malinaw sa'yo na Miko Park Paste at papansinin na kita ngayon sa unang pagkakataon at ito na rin yung huli na papansinin kita kasi hinamon mo ko patulan na kita. Kung hindi mo naman ako patulan, hindi na kita papansinin. Kasi baka masyado ka ng pumogi. Bakla ka pa naman. Nako, sasama si Sir JC De La Cruz. Ha? So, yun lang guys. At magandang araw sa inyo lahat. Tingnan natin kung merong sagot si Sir Boyong dito. Boyong. Mukhang nag-upload siya ng video kanina eh. Ay, magandang gabi po at hapon na. Ako'y natatawa dito sa mga DDD BBB dagang dingding na bunga-bunga. Pag namigay tayo ng tulong, sasabihin poverty po. Pag hindi naman namigay, sabihin madamo. Wala namang sinasabing ganun eh. Wala namang pakialam sa tulong mo eh. Wala, pag hindi ka namigay, kailan sinabi yon? Na madamot pag hindi nagbigay, nag-iimbento to. Wala namang may paki kung hindi ka tumulong. Di ba? Ay, ano bang gusto na yung vlog namin ng mga kasamahan ko namimigay? Ganyan sa inyo?
na araw-araw na lang makipag-away. Punain ang gawa ng mga kapwa-vlogger. O hanapan ng butas sa pasamain. Ganyan ba ang trabaho ninyo? Pudjinyos? Hindi na nga kayo pinapansin ni Puginius. Panis? Mag-post ng post ng iba. Si Puginius pa rin ang tinatamaan. Kawawa naman si Puginius. At ipo sa inyo. Then maglalagay kayo ng caption na paninira. Isa lang ibig sabihin yan. Hindi nyo kayang gawin ang ginagawa ng mga taong ito na kagaya namin. Ay, di talaga kaya, men. Diba? Pero magpanggap ka na, ano, na tumulong araw-araw. Mahirap talaga yon, diba? Paano ko nasabing pagpapanggap yon, men? Kasi hindi naman talaga yun ang linya mo, eh. May mga humihingi nga ng tulong sa iyo dyan, di mo naman tinutulungan, eh. Kapag gusto mo lang talaga. Diba? Malabo kayo, hindi nyo kayang gawin. Bakit? Ay, kulang pa sa bisyo ninyo ang inyong kinikita. Hindi kayo pinagpapala ng Diyos. Naks naman. Kasi, Yung kay Sir Erwin. ang I-forward inyong ko nga kay Sir Boyong yung sinabi ni Sir Erwin. adhikain sa buhay ay mangarap ng yumaman, mangarap na kumita, pansarili lang. Yun lang po. At saka siguro kayo, hindi mga mababait na anak sa magulang, kaya kayo nagkakaganyan ng buhay. Wala na kayong alam kundi hinanakit, tampo, awa sa sarili, habag sa sarili, galit sa puso at isipan, inggit. Yan. Huwag niyong panatilihin yan dahil lalo kayong hindi pagpapalain ng Diyos na Amang nasa langit. Yun lang po. Ay, magandang gabi po at hapon na. Ako'y natatawa dito sa mga DDD BBB. Dagang dingding na bunga-bunga. Pag namigay tayo ng tulong, sasabihin poverty po. Pag hindi naman namigay, sabihin madamo. Ano bang gusto na yung vlog namin ng mga kasamahan ko namimigay? Ganyan sa inyo na araw-araw na lang makipag-away. Punain ang gawa ng mga kapwa-vlogger. O hanapan ng butas sa pasamain. Ganyan ba ang trabaho ninyo? Pudjinyos? Pudpanis? Mag-post ng iba. At Piniem ko na si Sir si Sir Boyong. Sabi kong ganun. Pinorward ko yung tingnan natin yung isasagot niya, Sabi ko dito sa message namin. Sino to? Huwag yung pansinin niya ito. Sabi ko dito, bagal naman ito kasi. Wait lang ha. Ito. Sabi ko dito sa Sir, hinahamon daw kayo ni The Kings. Sinubo kayo ni Rogelio na makikipagkita daw kayo kay The Kings. So, ito yung video. Yan, gusto nyo, sir, di ba? Personal, ano masasabi nyo? Tingnan natin ang ire-reply ni Ipo-post ko na lang sa sa FB page ko. ano masasagot niya. Anyway, mga kababayan ko, so yan lang muna. Pag-uusapan natin. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.